O diba ang gagwapo ng mga cowboy at ang gaganda ng mga policewoman? Pero ingat ka pag napusasan ka niyan, para ka na rin na hold up. Pagkagaling nga namin ng 7 Magic Mountains ay dumiretso na kami sa hotel. Mag-i-stay nga kami sa The Link Hotel na nasa gitna ng Las Vegas Strip. Pagdating nga namin ng hotel ay iniwan lang namin yung mga gamit, sabay naglakad-lakad na agad kami sa labas. Every second counts, kailangan sulitin ng bakasyon. Medyo nagutom nga kami sa biyahe kaya naghanap agad kami ng makakainan. Sakto nadaanan namin tong favorite restaurant. Favorite talaga yung pangalan niya kaya kahit di mo pa nasusubukan favorite mo na agad. Pagkakita nga namin ng menu ay hindi nagkakalayo yung presyo ng mga pasta tapos ng steak. Kaya matik doon na tayo sa steak. Recta protein up ba? Sabay meron silang pa freebie cake para sa birthday girl natin. Sulit na sulit talaga. Pagkatapos kumain ay tinuloy namin yung paglalakad sa labas. Pero bakit bigla ko nakita si Superman? Dito nga sa The Strip sa Las Vegas napakaraming tao. Dito ko rin napatunayan na totoo yung mga napapanood natin sa pelikula about Las Vegas. Sobrang dami naming nakasalubong, nakakapakasal lang. As in naka-wedding gown sila tapos may sash lang na just got married. Pero may hawak na mga alak. Legit na legit mga idol. Pagkatapos nga ng konting paglalakad at ang konting sightseeing, nag-decide kami pumunta sa Bellagio. Meron daw doon magandang garden ng mga bulaklak na tinatawag na Bellagio Conservatory and Botanical Gardens. Medyo mahaba-habang lakad pero pagdating namin ay di talaga kami nagsisi. Sobrang ganda ng mga artwork. At take note puro totoo yung bulaklak na nakadisplay dyan. Mapapawaw ka na lang talaga. Tumambay nga kami dito saglit, sabay konting picture taking. Rekta lakad na, pabalik ng hotel. Pagkatapos ay naghanap ako ng 7-Eleven dito na malapit. Tapos sobrang gulat ko dahil yung 7-Eleven dito ay meron pa ring mga slot machine. Talagang pinapanindigan ng pagka Sin City mga idol. Medyo malalim na nga yung gabi pero hindi pa rin ako inaantok kaya naisipan ko lumabas. Naglaro ako ng konti sa casino at medyo pumaldo rin ng konti. Totoo pala yung beginner's luck mga boss idol. Pagising kinaumagahan naisipan ko tumambay saglit dito sa pool bar na medyo nakakaumay dahil kakagising mo pa lang puro alak na naman ang makikita mo. Pero yung mga tao dito parang wala lang, parang normal lang sa kanila ialmusal yung alak. Heist! Second day na nga namin ngayon mga boss idol at naisipan pa rin namin mag-almusal sa The Strip. At mati kahit umagang-umaga ay naka-duty pa rin yung mga cowboy natin na makikisig. Sabay nagkalat pa rin yung mga ibo natin na mababa ang lipad sa kalsada na ang daming nagpapapicture. Bilib din ako sa mga to. Bukod na sanay sila magbikini sa harap na maraming tao. Napakalamig dito. Ang lulupit talaga. Pagkatapos nga ng almusal naisipan namin pumunta agad sa outlet. Gusto agad namin gastusin yung napanalunan ko sa casino. Mahirap na baka mabawian. Saka isa pa murang mga bilihin dito dahil walang tax dito sa Vegas. O diba asti? The following day nga naisipan namin puntahan yung isa pang sikat na pasyalan dito sa Vegas, ang Fremont Street. Isa itong mahabang street na napapalibutan ng 360 LED. Tignan nyo naman, kahit bubong ay may LED. Tapos naka-surround sound. Palong-palo talaga. Napakarami pang pasyalan dito sa Vegas. Talagang kulang na kulang yung 3 araw. Kaya sa susunod na makapunta kami dito ay susulitin na namin talaga. Sa ngayon hanggang dito muna mga boss idol. Sana na-enjoy nyo yung tour ko sa inyo sa Vegas at ride safe sa inyo lahat. Bye!